Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Programang pag-iimpok na maaari makapagbigay ng mataas na dividendo na MP2 ating pag-uusapan. Pinagtibay na ugnayan sa Iraq at UK ating tatalakayin. At bukod sa sikat na Christmas in Our Hearts, anong isa pang kanta ni Jose Marichan ang nakapagtala din ng 2 Diamond Records? Yan ang ating abangan ngayon sa ating programang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Para sa'yo, likod pag-ibig na mula sa puso. Para sa'yo, may pag-ibig laging naririto. Para sa'yo, tapat na serbisyo mula sa puso. Laging tandaan mo, laging tandaan mo, may pag-ibig para sa'yo. Kailangan mo'y lakas hanggang maasikaso. Maaga sakit sa'yo. Anong mangyayari, di ka iiwanan. Sa piling namin ay hanapin mo ang iyong tahanan. Ito po ang ating Pag-ibig MP2 at Pag-ibig programs na maaari po natin. Para sa'yo, lingkod pag-ibig na mula sa Alright, so muli magandang umaga, tanghali, hapon at kung anumang time zone kayo napapabilang at anumang panahon po dahil dito po ngayon sa amin sa Pilipinas ay inuulan po tayo ngayon. Pero ganun pa man ay tuloy-tuloy ang paghahatid po natin ng serbisyo, paghahatid ng ating mga balita at mga programa na dapat nating malaman patungkol po sa pag-ibig pa. Isa muling panahon at isang oras na kumustahan, update sa inyong mga pag-ibig programs at the same time ay patungkol po sa ating mga alam mo ba yung ating trivia na patalakayin po natin mamaya. Ako po ang inyong kababayan, kaibigan at lingkod pag-ibig Erwin David na maghahatid sa inyo ng mga programa patungkol sa mga tatalakayin natin ngayong hapong ito dito sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. At dahil tayo po ay nagpapatuloy po mula sa ating previous episode, ay tayo po muna ay magkakaroon lang ng konting recap. Okay? So ano yung recap po natin? Last week ho ay pinag-usapan po natin ang patungkol po sa membership registration. Kumbaga po, kapag tayo po ay OFW, land-based man o sea-based man tayo, ay tayo po ay automatiko dapat po na maging miyembro at merong Pag-ibig MID number. Live na live pa rin po sa Kakampi Online sa mga nakatune in po sa ating official FB page sa Kakampi Live at sa ating official YouTube channel at sa mga Facebook viewers po natin. Binabati po namin kayong lahat at shoutout po sa bawat isang taga-subaybay at taga-panood, land-based man o sea-based na OFWs at mga lokal nating mga Pag-ibig members dito sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Patuloy lamang po tayo sa ating pagkakaroon ng recap. Muli balikan po natin, ano nga po ba ang kailangan para magkaroon ng membership sa Pag-ibig? Una po, ay kailangan po muna natin magkaroon ng MID number. Pag sinabi natin MID number, ito po yung 12-digit number na inyo pong gagawin online para makapag-register po. Napakadali lang naman yan, yun yung tinuro natin last week. So kung hindi nyo maalala po, huwag kayong mag-alala, no? Nakapost po sa official Facebook page at YouTube channel ng Kakampi Online ang ating first or pilot episode. Pwede nyo balikan yon at reviewin po yon kung gusto nyo pong makita at matutunan kung paano magparehistro sa Pag-ibig Fund. Ngayon, ang panibago po nating patalakayan at pag-aaralan po ay ang patungkol sa Modified Pag-ibig 2 or MP2 Savings Program. So ano nga po ba itong programang pag-ipon na to ng pag-ibig? So una sa lahat ay papakita lamang po natin sa inyong screen ang ating pong yan. So nakikita nyo na po right now sa ating screen ang ating presentation. So nakikita na po natin ngayon. Ano nga po ba ang pag-ibig, no? Just a quick recap, pag-ibig stands for pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw ba ako, industriya at gobyerno. And of course, if you become a member of Pag-ibig Fund, you're also entitled for the savings program, housing programs, short-term loan, MP2 savings, and virtual Pag-ibig. At nakita po natin na meron tayong tinatawag na regular savings. So ito po, bago kayo maging member ng MP2, ay you should be an active member
of regular savings. Ito yung hinuhulugan po natin. Ito yung mandatory savings. Yan po nakikita ninyo, 6.53%. Yung tinubo po niyan last year. And kasunod po niyan, makikita po natin na mas mataas po ang pwedeng tubuin po nito or maging dividends as compared with other common deposit accounts at walang maintaining balance. Kaya mas panalo kung mas mataas ang hulog ninyo. So yun po yung hinihikayat namin sa kasunod nating makikita ng ating pag-ibig savings po, pwedeng i-upgrade, no? Kung alam niyo po, nagagawa natin i-upgrade yung ating binibiling kape sa Starbucks, ina-upgrade po natin yung ating mga internet bandwidth, why not, no? Yung savings natin sa MP2 at sa Pag-ibig One po, basically. Sapagkat dito po, ay nawi-withdraw natin ang ating hulog. Saan natin pwedeng ihulog yan, mga kababayan? So, itong kasunod nating makikita, ay nakikita po yan sa ating payment channels, sa ating mga e-wallets na tinatawag po. Ano yung mga e-wallets po natin? Pwede po yan through GCash, Paymaya, o kung may mga lalapit sa inyo mga bayad centers, remittance partners natin, ang iRemit, Bentaha, PNB, at marami pa pong iba. Last week, tinalakay din po natin yan, ha? Yung ating pong mga payment channels, no? Yung mga payment partners na pwede po nating paglagakan o hulugan po ng ating respective pag-ibig savings. And to top it all, ay may kita po natin sa next slide ng pag-ibig po, kaya po yan savings ay ito po ay nawi-withdraw. Nakukuha po yan, no? It's either mauna ka makabuo ng 240 months or 20 years, o di kaya sumapit tayo ng edad 60 years old, o di kaya naman, no, ay nagkaroon ng malubhang karamdaman yung miyembro, o dineclare siya as permanently disabled or insane, o worst case scenario na mayapa, no, sa ganyan para makukuha niya lahat ng hulog niya sa Pag-ibig Fund. Kaya sulit na sulit ang pag-ipon nating kabayan sa Pag-ibig. Kaya kung wala pa kayong Pag-ibig at wala pang hulog sa Pag-ibig, no problem po, no? Hindi pa huli yan lahat para magsimula po hanggat wala ka pang edad 65 years old. Kaya mga sangguniang kabataan dyan, ang nakatutuwa ko, no, yung mga bata-bata pa, even yung mga students natin, mga college students, as long as you are 18 years old and above, a Filipino citizen, you can register and you can be a Pag-ibig member po. Okay? At the same time, itong Pag-ibig natin, yung iba ho sa mga kababayan natin, mostly ho dyan ay mga nakapagtrabaho na dito sa atin sa Pilipinas. Don't worry kung matagal na panahon or matagal na pagkakataon mo nang hindi nahulugan to. Sapagkat hindi katulad ng ibang Pag-ibig na kapag hindi mo na binalikan, wala ka nang bababalikan. Itong Pag-ibig natin, of course, pwedeng-pwede po ang balikan. Ang mahalaga po, magpatuloy lang from the present month onwards. Ang hindi lang natin binabalikan yung back payment. Ibig sabihin, kung may mga buwan or taon kayo hindi nahulugan, ayos lang ho yun, no? Ipagpatuloy nyo lang from the present month onwards lamang po. At kapag naman po magtutuloy, allowed pong mag-advance, no? Marami sa atin advance mag-isip. Why not na i-advance mo rin ang hulog mo dito sa Pag-ibig Fund? Ang maganda po dito ay lalong po natin hinulugan yearly, mas kumikita po siya ng dividends at ito po ay walang withholding tax. At kung sulit na nga itong naririnig nyo ngayon at nakikita nyo patungkol sa ating regular savings, kasunod nating tatalakay ng ating pinakita at yung ating pinarinig kanina sa abangan, ang MP2 or Modified Pag-ibig 2 Savings Program ng Pag-ibig Fund. Ito po ay voluntary savings program ng Pag-ibig na pwedeng applyan o pribilehiyong salihan ng mga miyembro natin na aktibong naguhulog ng kanilang regular savings. O sir, anong ibig sabihin po noon? Ibig sabihin, kung kayo po ay OFW at nais nyo maghulog ng MP2 or sumali sa MP2, tiyakin lamang natin na may latest na hulog muna tayo dun sa una nating alkansya sa Pag-ibig Fund, which is the Pag-ibig Regular Savings o yung ating mandatory savings program na Pag-ibig One. Yun yung sa ngayon ay may regular hulog na 200 pesos. By next year po, abangan nyo na po ang regular hulog niya 400. But anyway, hindi nyo na kailangan abangan yun next year sapagkat anytime, kagaya ng binanggit natin kanina, ay pwede nyo nang i-upgrade ang inyong hulog sa Pag-ibig. Balik tayo sa MP2, no? Napakadaling tandaan nitong MP2. Modified Pag-ibig 2. Pero syempre, para mas mabilis ang recall, ay tinatawag natin itong MP2.
O, di ba napakadali lang kung may mga MP3, no, para sa mga audio at MP4 sa mga audio visual at saka sa mga lasinggero daw sa tabi-tabi, no, MP Lite. Kami hindi kami nagpapauli. Meron ho tayong MP2 or Modified Pag-ibig 2 Savings Program. Ano nga po ba to? Ito po ang kasunod nating makikita po ngayon. Una po, mas mataas ang ibinibigay na dividend rate ng Pag-ibig dito as compared with Pag-ibig 1. Di ba yung Pag-ibig 1, nakita nyo, mataas na po yun, 6.53%. Pero ito, mas mataas pa po siya, no? Ng at least 0.05%. Yung ating MP2, no? Ito po ay 7.03% last 2022 ho. Last year ho yan, of course. At meron kayong pagpipilian dito or option kung gusto nyo po na makuha yung pinakatinubo niya or dividend niya per year or annually. At upon registration ho yung ginagawa, mamimili na kayo at magdi-decide kung gusto nyo kunin annually or kung gusto nyo kumikita rin yung mismong kita ninyo, piliin nyo lang tong compounded or yung makikita nyo sa registration nyo na 5-year end term. So, napakaiksi lang ito. Kung kanina po ay 20 years ang maturity, etong MP2 po, 5 taon lamang po yan. At sino-sino pwede mag-apply dito? Lahat ng aktibong member ng Pag-ibig 1 at magiging mga pensyonado na natin, yung mga retirees ho. Kung kanina po, hanggang 65 years old, dito ho, kahit 65 years old pataas ka na, pwede kayo magpa-member dito basta given na may at least 2 years na hulog kayo under Pag-ibig 1 before. Regardless, kahit na-withdraw nyo na po. Sir, so kahit pala ako ay nakapag-retiro na, meron pa rin ba akong pagkakataong mag-ipon sa Pag-ibig? Yes po, ma'am and sir. At mga kababayan nating nanonood po at sumusubaybay po ngayon, yan po ay posible using the MP2. Kaya stay tuned lang po kayo sapagkat tatalakayin natin ang kagandahan at advantage at ano nga po ba yung sample computation nitong ating MP2. At hindi na natin patatagalin pa, ipa-flash na natin sa ating screen ang sample computation ho. Una ho, napakadaling salihan po nito, no? Napakababa lang naman po nung ating minimum na monthly savings sa Modified Pag-ibig 2. 500 pesos lamang po kada buwan. At hindi rin po ito kailangan hulugan monthly, no? Wala namang itong dormancy. Wala naman po itong mga pre-termination tawag dito. Wala siyang mga dormancy. Wala po siyang any penalties kung di mo nabayaran on time. Kasi kung kailan ka lang may pera o kailan ka lang may naisihulog na pagkakataon, doon nyo lang po siya gawin. Basta kung ano maipon nyo sa loob ng 5 taon, plus ano man yung kinita ho niyan, yun yung mawi-withdraw nyo ng buo nang walang bawas ng buwis. At higit sa lahat po, ang MP2 Savings Program, katulad din ng Pag-ibig 1, ito po ay government guaranteed. Just a quick ano lang naman po. By the way, disclaimer lang, ito pong nakikita po nating sample computation ay based on 6.92 or 6.92% dividend rate. Ito po yung average, no, na dividend rate natin from 2018 to 2020. Kaya kung makikita nyo po dito, halimbawa, naguhulog ka monthly ng tigpa 500, pagpalagay natin yung 500 na yan ay inumpisahan nyo po, no, nung January nitong taong ito. So, kung yan ay tinuloy-tuloy mo sa loob ng 5 taon, makaiipon ka ng 30,000. So, itong annual dividend payout, makikita nyo, no, mas malaki yung kinita dito sa compounded kasi nga sa compounded ay binibigyan din ng tubo plus yung kinita mo last year at sumunod yung kumita niya ay patuloy bibigyan on the following year. Sa annual naman kasi ay pwede mong withdrawin kasi yung pinakatinubo niya on that year po. Okay? So, yun lang naman yung difference po niyan. Kita nyo nga dito sa ating screen, no, makikita nyo ngayon sa ating sample computation. Halimbawa, no, may nagulog kayo ng 100,000 po. Makikita nyo, after 5 years, no, pwedeng kumita yan ng almost 40,000 pesos po. O kung may 1,000,000 ka ngayon, isang bagsakang hulog mo, pwede siyang kumita ng almost 400,000. At ito ay walang withholding tax. Yang nakikita nyo po ngayon, sir, question, may limit po ba ang hulog sa MP2? Meron po, no, ang cap or ang ating limit per member po na pwedeng i-deposito or pwedeng iipunin sa MP2 ay hanggang 10 million pesos lamang po. Okay? At the same time, itong MP2 Savings Program hindi nagre-required ng fixed na amount na pwedeng ihulog. Ibig sabihin po, halimbawa, si Kabayan A, naghulog muna siya ngayon ng 500, parang testing muna.
Next month, nakita niya, okay pala to, dali lang palang hulugan, naghulog siya ng 20,000. And then the following year, naghulog lang ng 500 pesos. So kahit iba-iba yung hulog niya, kahit hindi niya regular na hulugan yan, ayos lang po. Kasi anong na-accumulate niya, at total na nahulog, yun yung makukuha niya after 5 years. So back to our topic. So yan po, no, napaka-flexible at napakaganda ng ating MP2 savings program sapagkat sa pamamagitan po nito ay higit natin na mabibigyan ng kapasidad yung ating sarili na magkaroon na ng pagkakataong makapag-ipon at syempre sa pamamagitan ng government savings program na Pag-ibig Fund. At para sa ganyang pagkakataon po ay okay ho, no, yung ating mga gagawin pong pag-iipon dahil yun nga po ay wala namang withholding tax to. Ito, ilang beses na natin binabanggit to. Kasi usually worried ng iba. Baka mamaya laki-laki ng ihulog ko at malaki nga pwede kong kitain. Baka naman laki ng bawiin sa akin ng pag-ibig. Kagaya na nakikita nyo nga po ngayon, no? Wala ho yung withholding tax po. At ang maganda rito, usually iba sa atin, ang nagiging ano lang naman po nila, parang, paano po ito? Halimbawa ho, hindi ko naman lagi madadagdagan to, baka mag-close yung account, or mabawasan, yun na po, tinatanggal na po natin yung ganung pag-alala, sapagkat dito po sa MP2, ay hindi siya required monthly. Kaya nga po dito, walang back payment, at wala ring advance po. So, kailangan lang po, napakasimple lamang po, una, dapat active member kayo ng Pag-ibig One. Yung Pag-ibig One, yung regular savings po natin, yung mandatory savings program. At pag maghuhulog, kada hulog sa MP2, tiyakin lamang po na active din yung ating Pag-ibig One. Ibig sabihin, regular mong nahuhulugan pa rin yung ating Pag-ibig One. Napakadali lang naman itong MP2. Ako po, personal ho ito ha. Nagsimula ako maghulog nung first. Kasi nagsimula pa tong MP2 natin back 2011 or 2012 pa po. Naghulog ako nito 2016, yung first time na sumali ako sa MP2. Alam niyo, na-withdraw ko na noong 2020. Nagamit ko pa po ito para dun sa aking dissertation, no? Sa pinag-aaralan ko po. Kayo rin po, no? Halimbawa, mag-umpisa kayo ng MP2, no? After 5 years, no, pwede nyo gamitin yan kung sakaling magpapakasal kayo after 5 years o may anak kayong pag-aaralin sa kolehiyo, no, mapaghandaan nyo na yung tuition fee. At least habang nag-iipon kayo, tumutubo pa po siya while na nandito ho siya sa Modified Pag-ibig to Savings Program. Minsan isipin nyo, parang tagal naman nung 5 years. Hindi po, mabilis lang ho yan. Ako nga ako, 2016, nagsimula ako, 2021. Na-withdraw ko na yung MP2 ko. Biruin nyo, nauna pang matapos yung MP2 ko, bago pa matapos nun yung probinsyano, no? Na-withdraw ko na yung MP2 ko, pero yung probinsyano hindi pa rin tapos. Ngayon, try nyo. Maghulog kayo ng MP2 ngayong 2023, baka mamaya mauna pang mag-mature yung MP2 ninyo, bago matapos yung Batang Quiapo, kaya yung abot kamay na pangarap. O kaya mauna pang matapos yung MP2 nyo bago matapos yung One Piece, no? Yung One Piece, kung may mga nanonood dyan ng anime, hindi pa po tapos hanggang ngayon, di po ba? So ngayon, sa mga nagtatanong, Sir, napakagandang savings program po ng MP2 or Modified Pag-ibig 2. Paano ngayon sumali? Nasa ibang bansa po ako. Simple lamang po. Ito yung pakikita natin ngayon sa next slide. Yan po, di nyo na kailangan lumabas, pumunta pa ng branches ng Pag-ibig. Basta alam nyo lamang po yung tamang MID number yan. Naririnig nyo naman yung MID number. So right now, if you're a OFW member, you have an OFW, kailangan po, alam nyo na po. At meron na kayong taglay-taglay na membership ID number or MID number. Puntahan nyo lang ang aming official website sa www.pagibigfund.gov.ph at makikita nyo dun yung e-services at i-click nyo lang yung MP2 enrollment po. Ngayon, kung may virtual Pag-ibig kayo or doon sa website namin, hanapin nyo lang yung virtual Pag-ibig for members, i-click lang po, no, yung Be a Member button at sundan nyo lang ng Apply for MP2. Ay simple lang po yan. So, ang gagawin po natin dyan, pag pindot nyo po yan, ay hihingin lang po yung inyong Pag-ibig MID number, last name, first name, date of birth, at ipasok nyo lang po kung ano man yung nakakatch na code. Then after nun, tatanungin ko ano yung desired amount na nais nyong ihulog monthly. By the way, pag naglagay kayo ng desired amount na pwede nyong ihulog monthly, malaya naman kayo mamili kung 500 yan. Halimbawa po, no, in-indicate nyo ho doon ay 500 or 2,000 pesos. Pero sa actual na babayaran mo,
gagawin mo siya halimbawa 10,000 or 100,000, wala naman po problema. Basta mag-indicate lang kayo ng amount po doon. Tatanungin na rin kayo doon kung ano yung dividend payout na nais ninyo. Kung annual po ba or kung gusto nyo nga kumikita mismo yung kita ninyo, which is yun yung majority na pinipili na nakararami, yung 5-year end term o yung compounded po. Tapos tatanungin ko ano yung source of income ninyo at kung paano nyo siya gustong hulugan, kung over the counter po ba or through any payment channels o di kaya naman po ay to Pag-ibig branches po. Okay? So kung kayo po ay nakapag-register na online, may mag-a-appear dyan na 12-digit series na nag-umpisa sa number 5, which is your official MP2 number po. Etong MP2 rin natin ay pwede rin po dito magkaroon ng multiple accounts. Kung yung iba sa inyo, naku sir, hindi ko ako makapag-decide kung gusto ko ng compounded or annual. Pwede bang 2? Pwede bang 3? Pwedeng 4? Ang sagot, pwede po. Yes po. Kahit pare-pareso yan, talagang pare-pares naman ho yan nakapangalan sa inyo. No? Hindi mo naman pwede pangalan yan kung kani-kanino dahil dapat sa inyo mismo nakapangalan yung ating MP2 account. So madali lang po yan. Yung iba ho kasi, kaya naman multiple accounts, ang ginagawa ng iba, gusto nila every 5 years may wini-withdraw sila. Halimbawa ho, no, si Kabayan A, naghulog ho siya ngayong taon ng halimbawa ay 500,000 sa isa niyang MP2 account. Next year, nagbukas uli siya ng another MP2 account. Hinulugan niya na naman ng 500,000. Kasi ang gusto niya mangyari, every 5 years, may wini-withdraw siya sa Pag-ibig. Sulit na sulit naman. Biro nyo, sa loob ng 5 taon, tumutubo ho siya kada taon. At the same time, pag withdraw, wala pang withholding tax. So, pwede ho yan under MP2. At pag may number na ho kayo, para hindi na rin kayo totally lumabas pa. Meron na rin po tayong payment nito online, no? Available ho to through GCash or PayMaya account po natin, no? Ngayon, dahil intended lang halimbawa sa isang buwan ito, yung makikita yung period dun na from and to, ay gawin nyo lamang siyang same date. Okay? Maliwanag po yan, ha? So, gawin nyo lang same date para hindi kayo mahirapan po. Yun lang po yung ating gagawin kung maghuhulog tayo online po. Ngayon, paano sir? Halimbawa, nasa Pilipinas ako. Choice ko pa rin, no? Na pumunta sa mga Pag-ibig branch para mag-apply, mag-register, or mag-initial deposit ng aking modified Pag-ibig 2. Wala naman pong problema, no? Tsak na i-welcome kayo ng lahat ng Pag-ibig centers at Pag-ibig branches po. Pero dito, kapag kayo po ay mag-apply over the counter or personally or face-to-face, ang kailangan lang po dalhin ay simple lamang po yung ating original at photocopy ng ating one digitized government-issued valid ID, no? Halimbawa, kayo po bilang OFW, meron kayong passport. O halimbawa, nakapag-secure kayo ng national ID natin dito sa Pilipinas or SSS UMID, no? Driver's license, postal, o voter's ID, no? Yan po ay pwede nyo pong gamitin yan at dalhin. Dalhin nyo lang din yung photocopy para sa registration at magdala lamang po ng ating photocopy ng ating proof of income. So bilang OFW po, ano yung mga proof of income na pwede ho nating dalhin? So nandiyan po yung ating OEC, yung Overseas Employment Certificate, yung ating present OEC. O di kaya latest natin na employment contract with compensation o latest 1-month payslip. O di kaya naman po yung ating bank statement po para lang malaman ng Pag-ibig kung saan nanggagaling yung inyong source of fund po na ihuhulog dito sa MP2. Yung mga dokumentong yan ay kakailanganin nyo lang namang ipakita at ibigay sa tuwing magbubukas tayo ng panibagong account ng Pag-ibig MP2 or mag-i-initial deposit at kada maghuhulog tayo ng more than 100,000 pesos po. Sir, ibig sabihin, kada maghulog ako ng more than 100,000 pesos, kahit nakapagbigay na ako dati ng proof of income, magbibigay pa ba ako uli? Yes po. So, dapat yung latest proof of income na kopya ang binibigay natin kada maghuhulog tayo ng more than 100,000 dito sa Pag-ibig MP2 Savings Program po. At ngayon, ang cash payment po natin ay until 500,000 lamang po. Kung 500,000 and above po, yung ating pong ihuhulog, it should be paid by either managers or personal check po. Of course, pag magbabayad po tayo ng ganon, ay kailangan po ay magbigay lamang po tayo ng kopya uli ng ating latest proof of income po. So, di ba po, napakadali lang sumali sa MP2 Savings Program po. Mag-register online, mahalaga, alam lang ang ating Pag-ibig MID number, at mahalaga po ay tayo po ay may latest na hulog sa Pag-ibig 1. At the same time,
ay tayo po ay maghuhulog niyan kahit sa mga respective GCash or Paymaya account po. Ayan po, sa mga nag-iipon, no, yung ayaw nilang masayang, no, yung kanilang ipon. Pwede nyo po yung hulugan po dito sa MP2 po, no. Napakadaming baskets na pwede nating hulugan. Sa totoo lang, sa hirap at hamon ng buhay ngayon, nakatutuksong pumasok sa mga madalian at mabilisang paraan ng pagyaman at pag-asenso. Pero palagi nating tatandaan ng ating kaunlaran ay nakasalalay sa ating matyagang pag-aaral at matalinong pamumuhunan at pag-iipon. Actually, napakasikat na nga ito ng MP2, no, among sa mga talagang OFWs na nag-iipon. Even yung ating mga financial advocates sa katauhan nila Mr. Marvin Guermo, Vince Rapisura, ni Chinkita, no, na may mention tong MP2. And why not, no? This is a sound savings program, a flexible savings program. At the same time, ay wala pong withholding tax, and most of all, government guaranteed po. Okay? Yan ang kagandahan sa MP2 Savings Program. Kaya sa mga kababayan, sa mga kapwa, yung mga OFW natin, mga kapwa pag-ibig member, wag na po tayo magpahuli, mag-join, sumali, at maghulog ng inyong pag-ibig 1 at activated na sabay nyo ng hulugan. Gumawa ng account para sa Modified Pag-ibig 2 or MP2 Savings Program. So for sure, marami sa atin ngayon ang nakaalam ng MP2 at marami yung iba, yung ngayon pa lang nila narinig, yung ibang information natin patungkol sa Modified Pag-ibig 2. Mamaya po, sa ating after ng ating short commercial break, ay atin naman pong tatalakayin ang mga job openings na available mula sa website ng Department of Migrant Workers, latest OFW balita, at ilang mahalagang trivia patungkol ngayon sa darating na September or bare months patungo sa inabangan ng lahat na araw ng Kapaskuhan. Muli, ito ang inyong lingkod Pag-ibig Erwin at magbabalik kami para sa aming programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo? So, please stay. Ng pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve pag-ibig.
Alright, once again, magandang hapon at magandang araw para sa lahat ng mga kababayan na natin na nasa iba't ibang panig ng mundo at iba't ibang time zones at panahon. Welcome back muli sa ating programang Kumusta na ang pag-ibig mo? I'm your host once again, Erwin David, para po maghatid sa inyo ng mga panibago at mga mahalagang impormasyon patungkol po sa pag-ibig, balitang OFWs at marami pang iba. Earlier, while you're watching our commercials, you can see the ad about virtual pag-ibig. So it's easy and fast and convenient for every pag-ibig members for you to be able to check at the same time to verify your respective pag-ibig savings in the comfort of your own mobile phones and internet connection. So sa mga wala pa pong virtual pag-ibig, no, mag-create na kayo ng account dahil napakadali at napakasimple lamang po ng ating account creation and paggawa po at pagpapa-upload ng ating virtual pag-ibig po. At kagaya ng ating pinangako po kanina, ay maghatid tayo ng ilang mga mahalagang updates at ilang mahalagang balita sa ating balitang OFW. Bali, dito muna tayo sa balita. So, balita muna natin ay pinahusay ng Iraq ang bilateral ties sa Pilipinas po. Ang Iraq ay nagnanais na mapabuti ang relasyon nito sa Pilipinas sa iba't ibang sektor, kabilang ang kalusugan, enerhiya, kalakalan at edukasyon, at sinabi nito ng diplomat ng Iraq sa Maynila nitong Lunes. Sinabi ng Charge the Affairs ng Iraq Embassy na si Dr. Khalid Ibrahim Mohammed na isang mataas na antas na delegasyon sa pangunguna ng Ministry of Health ng Iraq ay nasa Maynila sila nito nakaraan para sa ika-8 Iraq Philippines Joint Committee Meeting JCM nitong Agosto 30 at 31. Ngayong araw din po yan. Sinabi niya na ang JCM o Joint Committee Meeting ay nagpapatuloy pagkatapos ng 10 taon mula nung huling JCM sa Baghdad noong March 2013. According kay Mohammed, ito ay isang angkop na panahon upang pasiglahin ang bilateral na relasyon sa pagitan ng Maynila at Baghdad sa pamamagitan ng JCM na naglalayong pahusayin ng mga pagsisikap sa pagpapaunlad sa pagitan ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng magkasanib na kooperasyon sa mga larangan ng kalusugan, enerhiya, kalakalan, pamumuhunan, serbisyo sa himpapawid, gawaing konsulado, edukasyon at kultura. Nagsisimula ang diplomatikong relasyon sa dalawang bansa ng 48 years na po ang nakalilipas nang unang buksan ng Iraq ang embahada nila sa Pilipinas sa Maynila noong 1975. So napakagandang balita po ito dahil sa mga ganitong mga pinagtitibay at pinalalakas na bilateral ties, ang makikinabang po dyan ay tayo pong mga Pilipino, lalo na yung mga naghanap ng oportunidad at trabaho sa ibayong dagat. At pangalawang balita, speaking of pagpapatibay ng bilateral ties, ay nadako naman to ng Europa kung kanina sa Middle East sa pamamagitan ng bansang Iraq. Ngayon ay meron po tayo dito sa Britain, sa ating UK, United Kingdom po. So bumisita sa Pilipinas ang British Foreign Secretary para palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at United Kingdom. So bumisita sa Maynila si British Foreign Secretary James Spencer Cleverly nitong Martes, August 29 at nakatakdang talakayin ang bilateral ties sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom kasamang Filipino counterpart na si Secretary Enrique Manalo. Ayon sa Department of Foreign Affairs or DFA sa pahayag nila noong Lunes, na 7 taon nang nakalipas mula nang bumisita sa Maynila ang isang British Foreign Secretary. So siya'y sinalubong ng DFA ang pagbisita ng kalinang Foreign Commonwealth and Development Affairs ng United Kingdom, ng Great Britain at Northern Ireland, the Right Honorable James Spencer Cleverly sa Pilipinas noong August 29, 2023. Sabi ng DFA nitong Lunes. Magpupulong sina Secretary Enrique Manalo at Foreign Secretary James Cleverly upang pag-usapan ng relasyong bilateral ng Pilipinas at United Kingdom at magpalitan ng kuro-kuro tungkol sa mga issue sa rehiyon. Ayon sa DFA,
Ang pagbisita ay inaasahang muling pagtitibay ng relasyon ng Pilipinas at United Kingdom at magpakita ng mutual cooperation sa pagitan ng dalawang gobyerno. Ito ay alinsunod sa PH-UK Enhanced Partnership na inilunsad noong Nobyembre 2023, dagdag ng Department of Foreign Affairs. So napakagandang balita to, no, sa mga kababayan po natin, mas pinaiting at mas pinalalakas ang pinagtitibay na bilateral ties natin sa Iraq at partikular na po sa United Kingdom, ay ganap tayong makikinabang sa mga balita po yan. Dahil ito ay magbubukas ng maraming oportunidad at maraming pagkakataon para sa hanap buhay at karera ng ating mga kababayan at ng mga existing natin na OFWs. And speaking of careers and job opportunities, kagaya din ng pinangako natin kanina, ay tatalakayin natin ang ilang mga job opportunities na updated na nakapuso ngayon sa official website ng Department of Migrant Workers or DMW, at ngayon ay nakikita to sa dmw.gov.ph o dmw.gov.ph. By the way, tayo po ay napapanood pa rin ng live sa Kakampi Online Channel, sa Facebook page at Kakampi Online Channel sa YouTube. So kaway-kaway po sa mga kababayan natin dyan sa Australia at sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Flash on your screen ay yung mga available na position na available sa Australia. Kasama na dyan ang automotive vehicle painter, driver truck, mechanic diesel motor na may 10 vacancies, and meron mechanic motor vehicle na 20 vacancies, and yung automotive vehicle painter naman ito, no, na 10 job openings ang available po. Yan ay nag-approve lang nitong August 14, 2023, fresh na fresh, no, this year. At makikita niyo po kung anong agency po, no, yung nagpo-provide po niyan dito sa Pilipinas, ang 101 Mojo International Corporation. Yan, yung may mga experience na dyan sa motor vehicle mechanic, sa pagiging truck driver, at sa mga pagiging vehicle painter. Grab this opportunity po, no? Visit the website of dmw.gov.ph for more details. At ito naman, meron din from 101 Mojo International Corporation sa bansang Indonesia. Ito naman ay sa larangan ng edukasyon, mathematics teacher for secondary. Yan naman ay isang posisyon. So talaga nga naman, no, ay itong principal po nito, yung kanyang employer ay sa Sekolah Pelita Bangsa o Pelita Bangsa School, Pelita Bangsa National Plus Foundation. Under pa rin to ng agency na 101 Mojo International Corporation with 1 job vacancy sa bansang Indonesia. Moreover, sa mga job opportunities, as we scroll down sa ating screen, muli sa bansang Indonesia ulit, teacher secondary education naman po ito sa science, kanina mathematics, isang vacancy din sa same employer din sa Sekolah Pelita Bangsa, sa Pelita Bangsa National Plus Foundation under 101 Mojo International Corporation. And scrolling down sa ating job opportunity, sa bansang Japan. Sa bansang Japan ay 7 po na job openings ang kakailanganin naman as engineer or CAD engineer sa MTC Corporation Limited. Regular accreditation po ito sa 101 Mojo International Corporation, at sa Lalaland naman Corporation Limited ay English teacher, 8 vacancies, 8 job openings ang available po sa bansang Japan. For those, no, na meron na pong experience sa pagtuturo at naghahanap ng oportunidad sa dakong yan ng parte ng mundo, sa dako ng Japan, ng bansang Hapon, grab this opportunity na. Meron din tayo sa Malaysia, no? Sa Malaysia naman, unahin na natin, ito, marami po ito, 40 job openings for factory workers po yan, under ASJ Components, at ito po ay under pa rin ng 101 Mojo, and of course, under the same OFW. Ano po natin ay yung waiter naman, 2 po ang job opening sa Sunset Beach Bistro at Malaysia. Rotol Food Chain, as restaurant worker naman, 3 po ang job openings, at 5 na restaurant workers naman ang kailangan ng K-Fry 101 Restaurant. Yan po ay sa Malaysia pa rin. And moreover, sa ating job openings, scrolling down,
Sa Maldives, yan. Sa Maldives po, yung iba nangangarap pumunta dito for a vacation. Pero kung gusto mo makapaghanap ng karera, makapaghanap ng hanap buhay, at the same time, magbakasyon, why not? Ito po yung ating nakikita po ngayon sa inyong screen. May 5 job openings po para sa accountant sa Travel Escape Maldives Private Limited. Another 5 vacancies sa accounting assistant sa Travel Escape Maldives pa rin. At on the same company, ay travel guide naman na 10 ang kailangan. And meron din naman from Qatar, ay available po dito ang waiter and waitresses na tig sa 10 ang kailangan. Caregiver, 11 ang kailangan po sa support healthcare sa Qatar. And under the same company rin ay tiga-4 na nurse and nurse assistant ang kailangan din sa support healthcare sa bansang Qatar pa rin po. Yan, for those registered nurse, mga meron pong karanasan at skills training sa caregiving, grab this opportunity na. Saudi Arabia, makeup specialist, no? Under Fan Rotos Beauty Salon, yan, may 1 job opening. And sa Anwarco Maintenance and Contracting Corporation and Anwarco for Maintenance and Contracting, may available na job vacancy na isa as laborer. At moreover, sa Saudi Arabia, ay may 3 chef na kailangan sa Muhannad Adel bin Abdul Rahman Al Olayan Cement Factory or Muhannad Adel bin Abdul Rahman Al Olayan Cement Factory. Of course, under pa rin sa 101 Mojo International Corporation, and nurse assistant naman sa Al Serayat Home Healthcare Center. 8 ang kailangan po dyan sa job vacancies na yan dun sa Saudi Arabia. So yan lamang po yung ilan po sa mga in-update nating job vacancies na ating pong sinorse out at nakita mula po sa official website ng Department of Migrant Workers na dmw.gov.ph. So sa mga nakapaghanap na ng trabaho, naghanap ng trabaho, bisita lang man po kayo dyan sa website ng POH. Siyempre, sa mga kababayan po natin na nagtatrabaho na sa ibang bansa, kapag kayo po ay nagtatrabaho na, ito na po yung pagkakataon na ninyo, no? Para kayo po ay makapag-ipon, no? Na hindi lang po tayo basta nagtatrabaho lang para kumita o magkaroon lang ng katugunan para sa kasalukuyang pangangailangan, bagkos ay magamit natin ito bilang matalinong pagkakataon para tayo makapag-impok at makapag-ipon. At kung ipon lang ang pag-uusapan, pasok na pasok dyan syempre ang Pag-ibig Fund. Kanina tinalakay natin kung ano po ang Modified Pag-ibig 2 at MP2 Savings Program at ang kagandahan at kahalagahan ng pagkakaroon ng Pag-ibig One Savings. Kaya sa mga kababayan nating mga nandiyan ho sa iba't ibang panig ng mundo na nanonood at sumusubaybay po sa atin, ay lagi po natin pinapaalala at di tayo nagsasawang sabihin na patuloy hulugan ang ating Pag-ibig One. At syempre, mas maganda kung may MP2 po tayo. Dahil sa MP2 at Pag-ibig One, check na government guaranteed at walang withholding tax ang inyong savings. At the same time, ay merong competitive dividend rate. Ay kanina pala, no, lagi natin binabalandra o lagi natin ipinipida yung ating dividend rate. Ano nga po ba ang dividend rate? Alam niyo po, napakalaga sa anumang savings program yung tinatawag na interest rate sa iba, sa Pag-ibig ang tinatawag na dividend rate. Ito yung nagsisilbing tubo. Talakayin lang natin na mabilisan. Bakit po mahalaga po yan? Ganito po kasi yan. Kada taon o ngayong mga nakaraang panahon ay nagiging aware tayo sa salitang inflation rate. Ano ba yung inflation rate na tinatawag? Ito yung paggalaw o pagtaas ng mga presyo o halaga ng mga pangunahing bilihin at pangunahing serbisyo ko. Kaya nga yung nabibili ng 100 mo ngayon ay hindi na katulad ng pwede niya mabili ng 100 mo sa mga susunod na panahon. Di po ba? Siguro iba sa inyo nararanasan yan katulad sa bigas, no? Dati nakakabili tayo ng 1 kilo ng bigas noong mga nakaraang panahon, 20 pesos, 30. Ngayon makikita nyo pumapatak na ng almost 50 na yung bigas. Iba-iba nating paraan nararamdaman yung inflation. Yung iba sa inyo sa piyesa ng motor, yung mga ino-order nyo siguro online, no? Yung pag-grocery ninyo, ako naramdaman ko rin yan. Nung binibili ko ng pagkain yung mga pusa namin, dati ilang kilo lang, marami na, ilang halaga lang, marami na napapakain pusa, hindi, ilan na lamang po. So to beat the inflation rate, nandiyan dyan po yung ating interest or dividend rate po. Kaya napakagandang pagkakataon na kung mag-iipon na rin lang tayo, ay meron tayong paglalagakan
na pwede makapagbigay ng competitive at mataas na dividend rate. At huwag na tayong lumayo pa, nandiyan dyan ho ang Pag-ibig Savings Program. Katulad nung kanina, yung Pag-ibig One natin, last 2022, kumita ng 6.53%. Yan, dinagdagan ko patuloy. No? 6.53% po yun. And then, yung ating MP2 po ay 7.03%. Kaya po sa mga kababayan natin, naghahanap ng saan pwede mag-ipon, yan po ang savings program na pwede nyo pong paglagakan ng inyong mga ipon na tsak namang sigurado at maaasahan po. By the way, sa Pag-ibig po, napakadali lang naman po mag-withdraw, no? Ang kailangan lang naman po ay inyong one valid ID. Kung meron kayong virtual Pag-ibig at meron din kayong loyalty card plus sa mga susunod na episodes, ay ating tatalakayin ng loyalty card plus, ay atin pong pwede nang kunin ng maturity ng MP2 natin sa pamamagitan ng loyalty card plus sa ating virtual Pag-ibig po. Kasi may option doon na claim savings and you will click, halimbawa, nag-mature ng MP2 mo ng 5 years, no? Modified Pag-ibig to or MP2, and then ide-deposit siya sa taglay-taglay nyo na loyalty card plus. Yung loyalty card plus, yun na po yung may EMB chip, no? Yung may bank functionality po. So, yan ang magandang pagkakataon. Okay? So, ngayong araw na to, sa Pilipinas po, ay August 31, 2023. At bukas, ano na po tayo? September na. Okay. So, pag September na, sumisilip na ho sa mga Facebook ninyo at sa mga memes si Jose Marichan. Siguro naririnig nyo na yung mga kanta niya, yung mga himig niya, no? Nagpaparamdam na ho si Jose Marichan. Ibig sabihin yan, malapit na ang panahon ng pagdiriwang ng Pasko at syempre, malapit na rin ang panahon ng paggastos ho. At kung gagastos na rin lang tayo, syempre, mahalaga muna magkaroon ng ipon. Pero alam nyo ba, na bukod sa Christmas in Our Hearts, ay meron pang isang kanta si Jose Marichan na sumikat at 2 beses pa nagkaroon ng Diamond Records. Diyan ang abangan natin mamaya pagbalik natin sa ating Kumusta na ang Pag-ibig mo? So stay tuned at kasunod na ang portion natin na alam mo ba para sa mga masasaya at nakatutuwang mga trivia at fun facts na dapat nating malaman. So stay tuned at magbabalik ang Kumusta na ang Pag-ibig mo? Handa kong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan.
Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Alright, balik po muli tayo sa ating programang Kumusta na ang pag-ibig mo? Kanina sa ating commercial, Forever starts with pag-ibig. Kaya po sa mga kababayan natin, we continuously encourage you to continue your pag-ibig savings, at the same time to join our modified pag-ibig too, as we discussed it earlier in our program. Back in our Alam Mo Ba To, ay ano nga po ba ang nangyayari po pag sumasapit na ang September 1? Alam nyo po, Pilipinas nga daw yung nagkaroon ng tinatawag na pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. At laging lumilitaw sa ating mga memes ang singkit na singer, ang kilalang kilala, legend, walang iba kundi si Mr. Jose Marichan. At naririnig natin ang mga salitang whenever I see boys and girls. At pag narinig nyo yan at sinasabayan din ng kanyang kumare na si Mariah Carey, ay signal na yan na parating na at sumapit na ang Kapaskuhan. At ang Kapaskuhan sa Pilipinas, by definition ng kultura natin, ay umaabot na just 1, na 2, pero 4 na bear months yan. Basta pumatak na yung bear, ay excited na lahat mag-December. At syempre, dahil ang bida natin ngayon sa ating Alam Mo Ba, ay si Jose Marichan, ay magkakaroon lang tayo ng kwento patungkol sa kanya, no? Para magkaroon kayo ng background, sino nga po ba itong tinatawag na pambansang simbolo ng Pasko sa pamamagitan ni Jose Marichan, no? Lately, nakikita na natin siya sa commercial ng Shopee. Okay? Si Jose Marichan ay pinanganak noong March 11, 1945. Sir, sorry, medyo nabuko ko yung edad mo dito. Ay isa siyang Pilipino mga awit, TV host, at songwriter, at negosyante. Para sa kalaman ng karamihan, ay nasa industriya ng pag-aasukal si Jose Marichan. So, itinuturing siya na isa sa mga haligi ng OPM or Original Filipino Music, at siya rin ang kasalukuyang chairman at CEO ng Binalbagan Isabela Sugar Company Incorporated or BISCOM sa Negros Occidental at Achan Sugar Corporation. Siya rin ang chairman at presidente ng Signature Music Incorporated. Alam niyo ba, noong 1974 ay ginawaran din siya bilang 10 Outstanding Young Men of the Philippines at nakatanggap siya ng Lifetime Achievement Awards mula sa Philippine Association of the Recording Industry sa Metropop Foundation at tumanggap ng kauna-unahang ABS-CBN Elite Platinum Awards noong 2005 at noong 2006 naman ay ginawaran siya ng Award for Excellence o Dr. Jose P. Rizal Award for Excellence si Jose Marichan. So, unang lumabas si Jose Marichan sa lokal na eksena bilang panauhin sa programa ni Pilita Corrales na An Evening with Pilita. Pero alam niyo ba na yung kanyang kanta na sikat na naririnig tuwing Kapaskuhan, yung ating Christmas in Our Hearts, ay nakaabot ng triple platinum status nung taong yon at nakakuha ng double diamond record noong 1995. Pero kung inaakala natin na itong kanta niya na mahigit 20 milyong unit ang naibenta, ang nag-iisang kanta niyang ganyan ang naabot na record, ay nagkakamali po tayo. Ito na po yung ating trivia dahil bukod sa Christmas in Our Hearts, ang kanyang album na inilabas na Constant Change noong 1989 ay napinarangalan din sa Album of the Year ng Awit Awards. Na Awit Awards na ito ay katumbas ng Grammy Awards po natin, ay nakapagtala ng diamond record sa mga tuntunin ng benta po ito.
At sumikat din po ang kantang Constant Change sa bansa sa Asia katulad ng Malaysia, Singapore, at Indonesia. Tunay nga na hindi matatawaran ng husay at galing ng Pilipino pagdating sa musika at maging sa mga ganitong panahon ng Kapaskuhan ay nananatili pa ring matibay at matatag ang ating pagkakaroon ng talento sa pamamagitan ng mga testamento ng katulad ni Jose Marichan. Kaya ikaw kabayan, patuloy din po ang pag-ibig pa na naniniwala at nagpupugay sa lahat ng talento ng Pilipino sa buong mundo. Pag-awit man yan, pagsayaw o kung anumang talent meron ka, mabuhay po kayo. At ito po ang pag-ibig pa na patuloy na naniniwala sa husay at galing ng Pilipino at bilang pong ating paglilingkod ay patuloy din po natin na pinapaalala sa ating mga kababayan overseas at yung mga nandito din sa Pilipinas na ating pong pakinabangan ng ating pag-ibig sa pamamagitan ng ating paghuhulog para sa pagkakamit ng ating maayos na at magandang ipon na Pag-ibig 1 at MP2. For immediate cash needs, nandiyan po ang ating short-term loans at available sa mga branches yung ating cash card at loyalty card plus na para ma-applyan din po ninyo at the same time. At sa pangarap natin pa, yun nakikita nyo po sa ating commercial, ang Pag-ibig housing loan na up to 6 million pesos, yung pwede po nating ma-loan na amount. Muli ay natapos po ang ating isang oras no, na pagtalakay sa mga programa ng Pag-ibig, mga balitang OFW at mga fun facts mula sa ating Alam Mo Ba To. Pero huwag kayong mag-alala, magbabalik po tayo next week para sa isang oras na naman na makabulang kwentuhan at kamustahan para sa ating programang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Muli, ito ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David, na nagsasabi sa pag-ibig, ang pinaghirapan ay may katuparan. Maraming salamat po mga kababayan at mga OFW yung tagapakinig at kita-kita po tayo sa susunod na programa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. At maligayang Kapaskuhan in advance. Para sa'yo, may pag-ibig lagi. Para sa'yo, tapat na serbisyo.